sikat na FM. Ito ang 107.7 Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1 Energy. Ito ang 107.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masikip. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Agad kumano na at isigaw mo. Ayun, same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. Crime and Justice. Crime and Justice. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Energy time mga kasimanwa, impunto alas 8 gon sa agahon. Crime and Justice. Crime and Justice. Alright, balik kita mga kasimanwa, no? And of course, yaon kita sa espesyal nga segment. Kada adlaw it Lunes. It is an honor and great privilege nga makaibahan. Pagi saray karang segment naton, aton nga hangkilan. Attorney Gonzales, sir, good morning. Gamiton ko anay rong tinagang nga gabunan, ha? Pag-abot sa mga kinaadman, kinaagam nga ma-share naton sa aton makaron yung mga tagpagamati. Before na kon ikaw dahon on air, again, ginaimbitar naton, tanan naton yung mga tagpagamati, ha? This will be a very informative, no? Ang agahon dahil nga ni nga rong mga nakalinya naton karon nga istoryahan, makarong agahon ita Lunes madayad ra, no? Parte sa stages of criminal actions nga ginatawag, no? With no much ado, ya makaron sa piyak ka linya si Attorney Axel Gonzales. Good morning, sir. Midayon nga agahon, how's your Monday mo na? Sir? Okay, dali ang gid, ah. Yun. Okay. Sir, good morning once again, no? Happy Monday. Of course, una siguro pagpanamyaw tanay sa aton yung mga tagpamati gawat-uwat gid aton nga nga special segment makarang adlaw it Lunes. Go ahead, sir. Hello. Ano ba garong kwan ay? Aton nga connection pero ming raw. Anyways. Okay. Sir, good morning. Attorney. Good morning. Ba, haron yun nakasugod yun, wa pa na usap. Oh, how's your Monday anay, sir? Mayo man, pero on personal note, I would like to extend my condolence sa pamilya ni Waldi Trudis Garcia. Asawa ni Taydolfo ba? Oy. Garcia. Okay. Dolfo Garcia. Oo. Teacher ko lang naman sa elementary. Laurentine Apelido. Ay. Oo na. This is a personal note because nung elementary ko, hindi ako mapasok sa klase. School bukol ako eh. Ang grade ko noon, sa Lanaba Norte Elementary School ako. Nag-elementary. Ang principal namin ay si Nay Walding, Waldi Trudis. Oo. Laurenti, anay ka to, tapos nasawa niya sa Idol ko naging Garcia na. Hindi ka man nag-iisa, sir. Oo, hindi ka man nag-iisa. School bukol, kita ang bari ang akong grade sa grade 1, 76. Pag grade 2, 77. Basta nahuya yung nagbagsak ako sa akong teacher. Siguro sa ako niya, ano yung tatay. Pero, And so, sige. Throughout, line of 7, school bukol nga eh. Pero nung naging siya ang teacher ko sa grade 6, Oo. siya na yung nag-mentor sa akin. Aba
magaling at parang, ewan ko kung ba't parang na-encourage akong mag-aral sa kanya. Ay, oo. And I got na 86 and graduated with honors. Mm. So Oo. that is na welding to me. Very important. Kasi kung hindi siguro sa kanya, Mm. yung kanyang pag-mentor sa akin, baka hindi naman ako naging abogado, school bukol din ako Mm. hanggang ngayon. Pero something like that. So I would Oo. like to extend my condolence to the Garcia family kay Tay Dulfo, ang anak mo si Ariel. Oo, oo. At of course, rest in peace sa akong pinakapaboritong teacher, Mm. mentor at the same time. Mm. Sa Linabuan Elementary School sa Naywaldeg. She died at age 101. Wow. Bibihira mata So- attorney sir no Ro mga nagadumdum aki sa mga naging I cannot- mentors so mga teachers I natin cannot before. forget, I cannot, makuha ako. Hindi ko alam kung ano ako yung style ko. Mm. Na hindi ako pala-aral, pero pag alam ko makakakuha na akong 75, tama na yan. Hindi na ako mag-abot ng 80, 81 kasi pareho na tayong papasa eh. Oo. Ganun lang yun eh. So anyway, Oo. yan ang ating diskarte. So Mhm. because of that, nag-aral tayo mabuti, naging abogado. Oo. I consider na ang kanyang pagtuturo sa akin naging matino akong, hindi naman matino, at least nakatapos. Hindi ko naman, very relative yung masabing matino eh. Oo. Pero the fact na nakatapos ka, basket case tayo as a student. Oo. As a student sa elementary school, sa Linabuan, Sotel, Mm. wa gatulod sa klase, pinanaw ta, gatos panira. Oh, pero at least sir attorney attorney So, ikaw extending my condolence to the family. at least sa ginhambal nimo nga pag-value sa pag-eskwela, you are indeed a living testimony nga ro pag-eskwela dapat gid man tawaan well mahambal man naton nga pagiging seryoso no para nga maabot man Yes, yung mga yes. handog sa I was a kabuhi. bad student. Naku, parang Oh. Mm. kung ikwento ko sa iyo yung pinturon na inabot ko sa tatay ko. Galinagsan kami sa elementary school pare, tatay ko. Ay, ang kapal-kapal na sinturon nun, balat. Oh, ayun. Tinamaan ka, tatay ko. Oo. Aton abi ka to nga mga ginikana na I just don't know kung naga-agree ka ikaw nga may pagkalahing Kastila ko no aton yung mga ginikanan before nga pag Disciplinary yan talaga. Oo. But you can always observe na yung mga bata na pinalo talaga nung kabataan nila. Yes. Naging matino. Mm. Pinalo aga kwan. Pinalo. May takot sa parents, may takot sa magulang. Oo. Something like that. Yan ang mga matitino, hindi yung bang pakuntuan niya sa tumibugoy. Hindi talaga. And then, na-observe ko yan, kahit sa amin. Oo. So, Okay. I could mention a lot of people. Oo. I could special mention ko muna si Luluberto Romero. Mm. Wala akong anak niya nakatapos. Pati yung pinaka black sheep nakatapos. Pero tapos lahat, doktor, mga Philippine Military Academy, something like that. Very strict yun eh. Mm. So yun ang aking nakuha niya. Talagang pag dinisiplina mo yung mga bata, pinalo mo, paluin mo. Oo. Nagiging matino. Pero nga hindi na pwede, baka makasuhan ka pa ng anak mo. Ngani ikaw pa mismo no. Mga paguhod nga ron attorney by the way sa asin. We have Republic Act 7610 Oo. na hindi mo against child abuse. Correct. So, kaya delikado. We have RA 9262, Violence Against Women and Their Children. Delikado. Do awareness Noon mo. wala. Oo. Wala. Yung mga kabataan noon, titingnan lang ng tatay o ng nanay. Oo. Kuha na. Kukuha sa tingin. Ngayon ako. Mabudlay. Ikaw para makaron do literal nga mahadlok sa mga unga. Ay, sus ko. Dunggugan, mga unga magkaroon, Yan. mga bandugan. Oh, iba't abi makatuog mo karon no. Anyways, attorney no, ako personally very glad ako nga sa aton makaron nga pagatalakayon no, stages of criminal action no. Manami ra nga awareness para man sa aton yung mga tagpagamati. By the way ba may mga nagatamyaw kimot med nga gahon niya sa Kasimanwang Bolsa Manin sa Kasimanwang Benz Imahe. Stages of criminal action no. Can you tell us about dahil sa parte sa karang topic naton? Go ahead sir. Actually, continuation to dahil na we discussed this last week. Monday. Oo. Alam mo, ako kasi, pre, sa totoo lang, ang dami kong binibigyan ng advice sa Aklan, sa Facebook o Messenger. Okay. At saka,
ang yatang Mm. na magkaso sa walang kakwenta-kwenta ang kaso. Normal, sabi ko, hindi ko kayo pansinin ng judge eh. Oo nga. Pero napindot lang ng konti ang ego, galit na. Yun. Mm. Punto is, hindi nila alam, mahirap ang may kaso. Yes. Kaya sabi ko, bago kayo magkaso, ito ang proseso. Okay. Baka hindi kayo tumagal. Una, we discussed this last week, yung mag-prepare ka ng kaso, kailangan mo yung abogado Oo. para gumawa ng complaint. Oo. Pag pumunta ka sa pulis, okay din, pero minsan kulang ang statement ng pulis. Mm. Kasi dikahon yung kanilang nilalabas dyan. Mhm. Meron na silang kumpletong dikahon na yan. Hindi yung talagang, unlike yung pag-abogado, isa-isahin kayo. Gagastos na nga lang. Oo. Okay. Pangaywa, pag-file nyo ng information sa piskal, hindi naman pwedeng ikaw ang haharap doon sa piskal. Mhm. Hindi, kaya kailangan pumunta ka doon. Edi gastos na naman yan. Mm. Time, effort, energy, and money, gagastos ka pati sa abogado. Siyempre, kahit na kaibigan mo yung abogado, Mm. painumin mo rin siya ng kape. Gastos na. Kaibigan mo, kamag-anak mo, edi Matuwag. siyempre, pupunta ng abogado, will be spending time. Oo. Unless yung abogado, mga politiko, sukton ka nanda pagdating ng eleksyon. Oo. Kaya naramihan sa mga abogado sa atin, Mm. hindi na free na lang kasi pagdating ng eleksyon, sige na, makatulong din yan, mga ganun. Yun ang bayad. So anyway, Mm. so yun ang pagpiling ng information lang kaagad. Gagastos ka na, sa fiscal pa lang. Okay? Okay. So ngayon, susunod ng information, pag-file, hindi, preliminary investigation na nag-press. Yes. O, nasusundan ko, Pag sir. preliminary investigation, pupunta ka sa fiscal. Okay. O doon na, yung sinabi ko na kailangan may abogado ka na gagawa rin ng affidavit, counter affidavit, Oo. rejoinder, ano pa naman sunod sa rejoinder, reply, mga ganyan. Mm. Kailangan mo abogado. Mm. And that is the reason why sa atong mga kasimbahan mo, huwag masyadong trigger happy kayo na mag-file ng kaso dahil mahirap ang may kaso. Ako mismo abogado, inahambal ko mo, ayaw ka mo, file it kaso. Ayun sa lang yun sa barangay. Mhm. Ayaw ka magbulig sa barangay, andyan si kagawad, andyan si purok leader, and then do something about your problems. Huwag na huwag kayong pumunta sa husgado, o yung tatakutin mo yung kalaban mo, magkukomplain ka. Siyempre, pag ikaw nag-complain, gagastos ka rin. Yung kinomplain mo, Oo. chances are, kaibigan mo rin yan. Oo. Ang mag-anak mo, tayo lang naman sa aklan, parang isa lang naman tinanggalingan natin din. Mm. So, kaya magkakilala tayo lahat, something like that. Oo. So, tama na yung yabangan sa kaso. Mm. Dahil actually, ang pagkaso ay hindi maganda. Oo. Ngayon, pagkatapos ng investigation, nanalo ka na dahil ikaw ang nag-file. So, magpa-file na ng information. So, ang information, dadali na sa korte. Mm. Pag dinala ang information sa korte, kung sabi ng korte, may basis, di ba? Okay. May basis pala eh. So, kuha na ngayon, bail recommended. Okay. So, bail recommended. Yung ikaw ang defendant o respondent, in this case, pag may information na ang tawag na sa iyo, akusado. Mhm. Yan. Kung ikaw ang akusado, kasi sa investigation, respondent ka lang muna. Mhm. Hindi ka pa na-file ng piskal. Pag na-file ka na ng piskal, accused ka na. People of the Ayun. Philippines versus Wantamban. Okay. Yan ang aming usapan pa rin last time. Oo. Wantamban. Mm. So, the point is, na-file na. Information. So, ngayon, kung may pang-kuhan ka, may pang-bail ka, o di mag-bail ka, Mhm. kung wala kang bail, kulong ka. So, Yun. you see? Do not create problems. Mhm. Do not create problem with anybody else. Mhm. No? You should always be fair with everybody else. At kung konting diferensya, wag na tayong mag-kasuhan. Oo. Ha? Okay? Kung maliit na Pangalawa, diferensya pangatlo. lang. Mm. Ha? Kung maliit na diferensya lang, what about kung malaking diferensya? Huwag nang pairali ng yabang. Huwag pairali ng yabang at all times. Oo. Dahil kasi pag nagkaso ka, ang daming consequences.
So, sa ato mga kasimanwak, kung yung diferensya, patawarin nyo na. Ipasa Diyos nyo na lang, pumunta ka sa simbahan, sa pag-Sunday, sabihin mo na lang, Diyos ko, patawarin mo na lang si Juan Camban kasi hindi niya alam ang ginagawa niya. Okay. Ganun na lang. And then, ganun lang. Huwag nang magibang-yabang pa tayo. Marami naman kasi mga Marisol dyan Solsol at saka Marites. Correct. Oo. Yung mga Marites at Marisol na yan, huwag niyong pansinin yan. Wala lang magawa sa buhay yan. Magbantay lang ng kung anong sitwasyon tapos magmamarites o magsosolsol. Pero in the final analysis, ikaw ang mag-suffer pag nakinig ka sa mga Marites at Marisol. Correct. Ay mga professional kwan yan Walang ginagawa, mga Marisol. Yan ang mga walang trabaho. Yan ang naghihintay ng ayuda ng ating gobyerno. Yan ang naghihintay ng tupad. Yung mga tupad, mga baliw na yan. Anyway, so yun, ang Marisol at Marites. Pag nagpadala-dala ka dyan, papadagay matatanda ka rin. Time, effort, energy, money, dula sa'yo. Wala. Whether you are the accused or the complainant. So after that pare, nagkaroon na kayo ng arraignment, tatanungin ka na ngayon. Nag-backtrack lang tayo konti. So, pag arraignment naman, tatanungin ka, ikaw ba guilty or not guilty? Pag sinabi mong not guilty, hindi tuloy ang kaso. Pag sinabi mong guilty, bibigyan ka ng abogado mo ng advice. Okay. Kung nagsabi ka ng guilty, hindi ka naman makukulong. Hindi ka makukulong dahil ang penalty nito 6 years 1 day. Below 6 years. Okay. O edi automatic maka-probation ka na. So yung probation, if the penalty imposed is less than 6 years and 1 day, hindi ka na mag-probation. Mga less serious physical injuries, mga slight physical injuries, or even serious physical injuries, could even go lower if there are mitigating, aggravating circumstance, depende sa judge. Ang judge nang mag-appreciate. But normally, ang sasabihin ng abogado, judge, aamin kami, pero 6 years below. Okay. Pag sinabi kasi ng judge na 6 years 1 day, ay hindi na, laban na lang kami. Baka makatsamba Something like that. Bagay, no? So pag sinabi ng judge, sige, gawin nating special yung judge at saka abogado at ang fiscal, nag-uusap yan. Ang defense. Or yung, halimbawa, in the case of Public Attorney's Office, 3 palagi yan, nag-uusap. Public Attorney's Office, defenders. Public defender yan sila. Prosecutor, public prosecutor, and the judge. Okay, sabihin ng judge, ano ba, Panyero, ano bang gusto mo dito? Sabihin ng lawyer. Kung walang kulong, aminin ko na lang sabi ng judge, sige, ikaw, prosecutor, may objection ka ba? Wala naman po. Hindi, tapos na. Okay. Ngayon, sabihin ng mga tao sa atin, naku, yan si attorney paamin yan. Hindi nyo alam ang kaso, may mga strategy rin yan. Yes. Especially criminal case. Kung hindi makukulong, paaminin mo na. Okay. Kaysa yung isang kaso, marami ditong kaso sa Manila, katarantaduhan pare. Yung nahuli ka sa sugal, yung nagkarakross. Karakross lang ha. Niman, 30,000 ang bail. Recommended. Yung mga lukulukon niyan sa tabi-tabi, wala namang 30,000 yan. Wala namang pagpahiram dyan. So, kulong. Diba? Alam mo yung kulong pare. Alam mo yung kulong sa gambling, mga more or less 1 month, 2 months, or most. Okay. The most, mga 1 month lang. Walang pampiyansa. I-set ng hearing ang judge. Tapos ng 2 months. Nakakulong pa rin. Pwede ka tarantaduhan. No? Di ba? Ayaw magkuhan. Ngayon, sabihin nila na lang ng defense, Your Honor, he has already been jailed for more than 2 months. And the maximum penalty for gambling is more or less 2 months. Okay. So, we move that the accused, he released.
Kasi sumubra na siya sa oras ng pagkakulong eh. Oo. Counted na yun eh. So may mga ganon. Oo. So kung sakaling may mga abogado tayo nagpapaamin, Mm. huwag niyong tingnan na hindi siya magaling na abogado. For all you know, Okay. mas magaling pa si attorney paamin kaysa kalaban niya. Kaya lang, talagang pinapaamin niya para hindi na tumagal ang laban. May point Because na. yan nga sinasabi natin pare, na ang may kaso hindi maganda. Mm. As much as possible, iwasan niyo ang kaso. Oo. Huwag nating kuhan yung yabang, Mm. no? Maging practical tayo at isa-Diyos natin, kunting diferensya lang. Mm. Isa-Diyos niya na. Mm. Marunong tayo magpatawad. Ang Diyos nga, nagpapatawad kayo pa. Oo, oo. So, yung tipong ganon. Mm. So, yun ang arraignment. Guilty Okay. or not guilty. Mm. Okay. So, sa pre-trial, pare, ang pre-trial naman, magsisettle ba kayo o hindi? Oh. Mm. Normally, ang criminal case, hindi naman nasisettle yan. Because ang complainant dyan, people of the Philippines na eh. Oo. Ano may sisettle? Okay. Ang complainant lang dyan, yun ang private complainant. Halimbawa, si Jose Torrete. Mm. Kaya ang complainant, hindi siya he does not call the shot. The one who calls the shot is the people of the Philippines, represented by public prosecutor. Okay. So kung ang public prosecutor, ay sabihin natin na, sabi ng public prosecutor, actually normally ang nagsisettle muna yung akusado. So ang magsasabi dyan, si Pau, Public Attorney's Office, Mm. pwede bang mag-settle kami? Sabi ng judge, hindi pwedeng mag-settle kayo ng criminal case. Uy. Eh di, mag-uusap ngayon ang akusado at saka yung nag-akusa. Mm. O sige, bayaran ko na yung cheque na tumalbog. Sa korte na yan, ha? Sa korte na yan. Okay. Bayaran ko na yung guwan, di ba? Oh. Bayaran ko na yung utang ko sa'yo, nasa korte na yan, pare. Okay. Criminal case cannot be settled. Okay. But then, I can settle the civil aspect of the case In what way? by paying the cheque na tumalbog. Ayun. Isi-settle ko na. Or, basta maraming way. Mm. Yun lang sabihin pag sa ating mga kababayan, alam mo, mga butas sa batas yan. Mm. Pag may gusto, may dahilan. Mm. Pag ayaw, May dahilan. pag gusto, may paraan. Ah. Pag ayaw, May may dahilan. dahilan. Okay. Ito na. Ito na ngayon si Juan Tamban. Oh. I'll pay you na kwan. I'll pay you na yung kwan. Utang ko. 2 million Okay. na cheque. Isusuturite. Di, ba't tayo babayaran kami? Sige, sabihin turite. Pero, talaga, hindi pwedeng ma-settle ang criminal case. Okay. Paano yan? Okay. Mga edisi, parties agree that the gagawa ng order and judge yan eh. Juan Tamban, the defendant of the accused, is willing to pay settle the civil aspect, hindi nga pay, settle the civil aspect of the case. Okay? Mm. So, but then, by settling the civil aspect of the case, hindi na lulutang sa kaso sa husgado si Juan Tamban, Okay. yung nag-akusa, si Jose Torrete. Okay. Hindi na siya pupunta. Sabihin ng judge, considering that there will be, if you cannot prove Oo. the criminal liability of Juan Tamban without Jose Torrete testifying against Juan Tamban. Mm. So, wala tayong ebidensya against Juan Tamban, let this case be dismissed. Ayun na. Yun na. Ayun na. Yun ang settlement of the civil Oo. aspect. Which is, it follows na ang criminal case settled na rin. Ayun. Although ang reality is we cannot settle the criminal case pero because of the civil aspect na masisettle, parang ganun na rin yung labas niya, attorney. Hindi. The complainant will no longer testify Ayun against yan. the accused. Okay. How can you prove? How can you approve the liability of the of the accused? Ayaw nang mag-testify yung kwan. Mm. Okay. So, dismiss na ang magiging kalalabasan. Dismiss ang kaso, pare. Ayun. So, yan ang mga kwan. Sa pre-trial, pati yung witnesses. Ilan bang witnesses ang dadalhin mo? Mm. Diba?
sino? Si Juan, si Rosa, si... Hindi na naman magugan na ito. Daan sa akin. Okay. Dito lang na pare. Pero ilang witnesses mo? Si Juana, si Rosa, si kung ano. Oh. Okay? Okay. So, yan na ha. Oh. Pero with reservation kung sakali. Mm-mm. So, yung mga ebidensya, ano yung ebidensya mo? O yung checking talbog, Mhm. yung demand letter, o Okay. ganyan, Okay. personally received. Mga ganon. So, yan ang sa pre-trial. Okay. Tapos yung na. Okay. Ngayon, sa trial na, ito la. Dito kami nag-stop sa trial. Medyo kwento pa rin. Ang trial kasi, ipresenta na nila ang mga ebidensya nila. Okay. So, ang unang magpipresenta ng ebidensya yung fiscal, prosecutor. Sabi niya, okay, ito, check it, tumalbog. May demand letter kami. May utang siya. Okay. You know? So, susunod, that is yung presentation ng complainant by the prosecutor. Susunod yung kwan. Magkukross ngayon. Ang depensa, yung PAW, lawyer. Your Honor, nagtaduhan na ito sa korte. We object to the presentation of the cheque. Because the cheque is not the signature of the accused. Oh. Kagulo na. Oh, yun na. Trabuka So, mo. we move that the case be sent to the NBI, National Bureau of Investigation. Okay. Question documents section or with the PNP, Crime Lab, Okay. to determine whether it was the signature of the accused Or not. Oh, yun. Ito, wala naman pare. Delay na naman yan. Abuti ng isang taon yan bago sumagot ng NBI. Mariusip po. Kaya nga sabi ko, hindi talaga maganda na may kaso. Kasi kung talagang ilagay ko na sa, ungasin mo yung kaso as a lawyer, ay mo talagang gawin. So anyway, so sabi ko nga sa aking mga babayad sa aklan, huwag kayong magkaso din makatawid. Naku, Diyos ko. Ngayon, pagkatapos ng presentation ng prosecution, ay kukomment ngayon ang dependa, yung akusado. Okay. Pwede magpa-dismiss. Oo, pwede magpa-dismiss. He was not able to prove, mga ganyang sinasabi. Yung sa bangko, walang certification sa bangko, kung ano-ano. Okay. Mga depensa yan, marami yan. So, pwede ka magpa-dismiss. So, kung ma-dismiss, tapos ng boxing, they call it demurrer to evidence. Ayun. So, pero, ang demurrer to evidence, you have to get the permission from the court. Okay. Hindi ka nag-demurrer ka, tapos one time pare, makalimutan ko. Criminal case, BP22, tapa. Hindi ako binayaran ng kliyente ko. Hindi man yun. Demurrer evidence ako na any lawyer will know. Even the prosecutor in Aklan will know. Na pag nag-demurrer sa evidence ka sa criminal case, you should get a grant from the court. Magpapile ka ng motion. Okay. Sinira ko kaagad ng demurrer. Pag demurrer, hindi ka na pwedeng mag-file ng kwan. Mag-file ng ebidensya. Kasi sinabi mo, yung kanyang ebidensya, hindi kulang-kulang. Kaya there is no need for me to present my evidence. Tinira ko nga sa Las Piñas. Las Piñas ba yan? Hindi, Paranaque. Tinira ko walang order ang korte sa demurrer evidence ko. Kaya ko dito. Okay. Mabuti naman pare. Doon ako nagdasal na talaga. Okay. Oo, na sana mag-grant. Okay. Kung hindi na-grant yun, patay ang kliyente ko. Mabuti na-grant. Hindi naman ako nagyayabang. Pero ang nervous ko, sobra-sobra. Kaya hindi ko makalimutan yan. Ito na naman. Ito naman ang civil case. Ito ang criminal case kasi. Pag demurrer evidence at na-dismiss, wala na. Tapos na ang boxing. Double jeopardy ka na pag nagtuloy-tuloy ka pa. Aroy. So ngayon, sa civil case, iba. Okay. Sa civil case, ito na naman pare. Winning case. At saka maraming bagay na dapat manalo. Hindi naman ako magaling na abogado.
Pero kasi, walang magaling na abogado sa mahinang kaso. Agoy. So, it so happen na malakas ang kaso ko. Unang-una, kaya hindi ako magaling pare. Hindi ako magaling. Pulbukol nga eh. ngayon, ang kalaban ko, natalo sa RTC Manila. Okay. Lupa sa Las Piñas. Oh. Hindi ko na sabihin ng kaso. Okay. Pero Peter Milson ang kalaban. So ngayon, natalo sila, nag-auction sale, lahat-lahat na. Oh. And then they file another case nullifying the decision ng RTC Manila sa RTC Las Piñas. Mhm. Iyan ay sinalo ko lang ng kaso yan, pare. Basa ko ng basa, kompleto, malakas. Pero isang note ko dito, sabi ko sa kliyente ko, pwede ako magpa-dismiss. Bakit? Kung RTC Manila at RTC Las Piñas, babae dapat nagpunta ka sa Court of Appeals. Okay. Kung equal jurisdiction eh. Diba? So sabi ko magmo-motion ako to dismiss the matter to evidence, civil case. I don't need the order from the court. I don't need the command of the court. I don't need to file a motion sa korte para pagbigyan ako. Automatic yan eh. So ngayon, ang problema ganito. Ang kaso ko malakas. Ang ebidensya ko, ayos. Okay. Ngayon, pag nag-demurrer ako, at nabutata ako, dahil kasi naglalaro akong decouture eh. Pero ako, sigurado ako eh. Eh kung hindi mapagbigyan ang demurrer ko. Kasi, kuwan eh. Ngayon, pag hindi mapagbigyan, hindi ko na mailabas ang aking ebidensya na malakas. Ayun. Pero attorney, dali ang kita. Attorney sir, dali ang kita. Bitino na natin sanda. Kaya man interesado kita man sa imo nga ron yung gina-share. Maposa na kami for a pre-commercial break. Matawag kami uman, attorney, dali ang kita. Standby. Sadjara, huwag kita karat bantiguan mga kasimano. Dali ang kita, pasinsiyagin mga kasimano, nabitin ka mo. Alas 8:31, magapanambalik, pagkitapos kilamang pilang ka mga reminders. Pagkabay, hukat sa kamaruna. Crime and justice. Crime and justice. Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and pharmacy near you. Do it for your health. Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay may libre pero quality na medical check-up araw-araw with medical doctor partners for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Maayong adlaw. Ako si Grushalani Espino from Iloilo. My friends made my life happier and brighter. Gani, they introduced me to MX3 Capsule. Masaligan ko ang MX3 Capsule kay cholesterol and fat-free ine. I also love MX3 Coffee. Plus points pa kay high sourciness ng calcium and vitamin C. I love MX3 just like I love my friends. Permi mo gid masaligan. Diri ako sa tunay, natural at original. MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Welcome mga ka-MX3. I am Denmark Alejandro para sa ating kwentong MX3. Kasama ko ngayon, syempre, si Ludi Bello o mas kilalang Tita Ludi, 64 years old, radio manager and news anchor dito sa Puerto Princesa, Palawan. At 15 years na siyang gumagamit ng MX3 capsule. Hello po, Tita Ludi. Hi, mabeauty pa bagets din. na bagets ka naman sa 64 years old. Yung mamalit na bagay. Dahil yan sa MX3 ha. Kwento mo naman sa amin, ano ba ngayon ang ginagawa mo as a radio manager and news anchor? Everyday yan na nagre-read ng news. Tapos nagmamanage ako ng Smile FM. Nagdi-DJ din paminsan-minsan. Sabi mo nga, active na active ka at 64. Oo. Nagra-running ako every other day.
nagmamarathon. Tapos pag may schedule kami ng hiking, mga 3 nights kami sa bundok. Last November, umakyat ako sa Mount Apo. Madali lang. Mount Apo lang pala eh. Ayun po, madali. Yun lang naman ang pinakamataas sa Pilipinas, di ba? At nagsusumba ka pa, di ba? Ay, ngayon, everyday. Yun siguro talaga. Yung alagaan mo sarili mo, sa pagkain, exercise, tsaka yung ano mo, outlook mo sa life. Hindi ako nag-smoke, hindi ako umiinom. And MX3. Bali, Tita Ludi, paano mo nakilalang MX3 capsule? May friend ako, nirecommend niya sa akin kasi ginagamit niya. Sabi niya, alam mo, lalo ikaw, may mga physical activities mo, itry mo ba? Tinry ko nga. Yung sa katawan mo ba, parang hindi ka nalalambot or malakas ang katawan. Kasi mga friends ko, pag tinatanong, ano ba yung ano mo? MX3, uminom kayo. Oo, kasi nakatulong talaga sa akin. Talaga lang gusto ko lang kasi nasubukan ko siya. Proven nga. At sabi mo nga, umiinom ka rin ng MX3 coffee. Ay, oo. Yung timpla niya, tama-tama lang talaga sa panlasa ko. Masarap. Healthy pa eh. Paano mo ma-describe yung naitulong ng MX3 dun sa physical activities mo like hiking, marathon, zumba? Kasi lumalakas ang pakiramdam ko eh. Parang malakas yung energy ko talaga. Actually, pag umaakit ako ng bundok, may baon akong MX3. Hindi pwedeng wala. Sabi ko nga last time, dapat pala nung umaakit ako ng Mount Apo, dala-dala ko yung box ng MX3. Oh, MX3 to. Tapos nagpakuha na ako ng picture, di ba? Kaya video. Anong gusto mong ipayod sa mga bata pa lang na wala pa mga iniinda sa katawan? Ngayon pa lang, dapat alagaan nila yung sarili nila, yung healthy living nga na sinasabi, di ba? Sabayan ng food supplement. At kung food supplement, MX3 na tayo kasi proven ko na talaga siya. Talagang sabi ko nga parang partner na siya eh. Partner na ng buhay mo. Kasi alam mo nga na malaki maitutulong sa'yo ng MX3. Thank you po, Tita Ludi, sa iyong very inspiring na kwento, no? At kung meron din kayong mga kwentong MX3, sabihin nyo lang sa amin para naman ma-share din natin to sa lahat. MX3, dito ako believe. Sa halagang 60 pesos lang, makakatulong ka na, protektado ka pa. Maaari ka nang maging bahagi ng Philippine Red Cross Membership Program. Bilang isang member, meron kang access sa iba't ibang services at assistance ng Philippine Red Cross. Ang iyong pagsali sa membership program ay magbibigay rin ng suporta sa mga serbisyo ng Philippine Red Cross na tumutulong sa mga taong nangangailangan. Maaari kang pumili mula Classic Membership, Premier Bronze, Premier Silver, Premier Gold, Premier Platinum, Senior Membership at Senior Plus Membership. Bumisita sa pinakamalapit na Philippine Red Cross chapter o pumunta sa link na ito. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Halika na at maging miyembro ng Philippine Red Cross Membership Program. Dahil dito, nakatulong ka na, protektado ka pa. Magandang kalusugan. Sino po sila? Pedalares po. Taga-saan po kayo? Anawan Ocampo po. Kayo po nanay, umiinom na ng ating rice coffee? Opo, matagal na po. Nung kayo po'y uminom ng ating rice coffee? Magaling na po. Hindi na po nag-ano yung blood sugar ko. Mababa na po. So nakatulong ng napakalaki yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee? Napakalaking tinulong talaga po ng rice coffee po sa blood sugar po. Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Best radio listeners of all time forevermore. Kayo yun mga pangga. Maraming salamat po and congratulations din sa inyo. Naka-energy na ba ang lahat? D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag DDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DDX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Rina Permilang hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatjag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Sa mga butika. Whirlpool Appliances brings you a new era of home living, where we are all about sensing what matters. Elevating your lifestyle has never been easier. From Whirlpool washers that adapt to your laundry needs, to refrigerators that extend the freshness of your food items. As an American pride for over 110 years, Whirlpool is dedicated to creating innovations that truly matter. Experience the Whirlpool 6th Sense innovation. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool.
Ako si Linley Villanueva, isa ka online assistant and valuable coach. Nagsugod ako inom sang MX3 capsules sang 2018. At that time, I was already working online and also take care of my aunt at home. Bisan ano ka busy, I always work out and eat healthy food. Kapartner ko ang masaligan ko nga MX3. Ano man nga mga roles sa akon kabuhi, handa ko atubangon kay kaupod ko si Lord kagang MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ay, bangga! Ay, bangga! Energy FM. Number 1. Energy FM. Nagapalang dulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Kasi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. D3 Bio with Physio. Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school. D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix. Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommendar sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Allen Smart and Allen Merchandising. Mga suki! May balik promo na sa Allen Merchandising and Allen Smart. Pabugas-bugas sa gihapon ngang kita. Raffle promo. Sa Allen Smart ag Allen Merchandising kamo mangumpra. Ag may raffle ticket promo ka na. Magadaog kagun, buenas paraing baraka. Sa gihapon, mga suki, abanti na. 50 kasako nga bugas, winner ka. Allen Merchandising and Allen Smart, nagapanubo kami, kumukamu, pinagabi. Pabugas-bugas sa gihapon ngang kita. Raffle promo. For DTI Fair Trade Permit Number, RBI-AKL-02-010, Series of 2024. Gold Eagle Beer, swabe nga pang relax. Karon, mas gipalamig kontra sa miaging formulation. Kayahay nga abot kaya. Lamig nga pang kondisyon para ugma. Pero ang lingaw ang pag-relax sa Gold Eagle Beer. Drink responsibly. 33 pesos SRP ra ang 320 ml ug 97 pesos ra ang King. Himo ang lingaw ang pag-relax sa abot kaya nga pamaagi. Palit na og Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Life Extension Vitamin D3. Linuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng life extension, D3, 2020, na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. Potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika. Crime and Justice. Crime and Justice. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Energy Time, mga kasimanwa, alas 8:42 sa agahon. Crime and Justice. Crime and Justice. Sa pinalion kita nga porsyon, mga kasiman white, aton karon niya pag ililiba. Standby kita sa uman sa pagpanumbalik ni Attorney Ax. Miton pata karon mga kasugpon kara. Pero for the meantime, di kita magalipat. May free consultation. Lunes hasta Sabado, alas 9 at agahaw na sa alas 3 at hapon. Pro life extension, mga kasimanwa. Hararong text line, no? Kung gusto niyo nga magpa-appointment, by the way, ha? Basahon aton it mahinay 0917 3181 194 sa uman 0917 3181 194, mga kasimanwa. O hindi ta na pagbabuhayon pa, abon nabitin kay na. Attorney Ax, welcome back again. Good morning. Pre. Yes sir, yes sir. Oh, okay. so man, okay. Go ahead. Sige, so tandaan mo, basta pag nandaan natin, tapos yung prosecution is present ang ebidensya. Okay. Pwede kang magpa-motion to dismiss. Kung criminal case, you need the permission of the court. Pag civil case, kahit wala. Okay. So, nagkwento kanina. But then, pag nag-file ka ng demurrer o motion to dismiss, hindi ka na pwede mag-present ng ebidensya mo. Okay. So, yan ang risk. Kaya kailangan sigurado ka dapat.
risky. So ngayon, doon sa trial, Okay. pagkatapos ng presentation ng prosecution, pagkatapos ng presentation ng defense, magkakaroon, pwedeng payagan ng korte mag-file ang bawat parte ng memorandum. Okay. Now, written memorandum, parang summary ng kaso. Para bang position paper. Oo. And then render the judgment based on the evidence presented. No? So, halimbawa ako, kahit na hindi magpayag ang style ko talaga pare. Kahit hindi pumayag ang judge, magkagawa ko ng memorandum kasi pabor sa akin yun mabasa niya Oo. There's one case, a rape case. Who counts? Batangas. We come out with the memorandum, pero actually, bago yung pag-file ko ng memorandum, pero paano ko ba explain to? Di ba sinabi ko lahat ng mga dokumento kung ano-ano, yung hindi na cite sa hearing. Yung mga cited cases, yung mga decision ng Supreme Court. Apparently hindi kasama sa hearing yon. Because that is questions of law. Hindi questions of fact. So, kaya ko yun, yun ang inadapt ng judge. Okay. Hindi na nag-research ang judge. Pinulot na lang niya doon sa sinabmit. Because sometimes you have to help the judge. Of course. You have to help the judge para maliwanagan dahil hindi naman ang judge kasi hindi naman perfecto yan May mga time na hindi rin nila nababasa. Yung iba. Minsan, incumbent upon the lawyers also kung talagang makita nila sa pag-research nila na makapapakinabangan ng kanyang kliyente, gagawa kami ng memorandum. Okay. Diba? So, yun ang situation, yung sa paggawa ng memorandum. Another case is, another rape. Pangilit talaga ako sa rape na kaso, Minmal. Dali ang attorney, no? Attorney, masingit ako, may mga nagapapamangkot, no? Sa doyon nga ron nga, tikang, magastos pa man sa uman, pati doyon nga part nga ron, ang gin-mention mo a while ago? Yung memorandum? Oo. Gastos pa rin yan? You have to pay the lawyer. Okay. Normally, pag ang lawyer dyan gagawa, may 5,000, may 10,000, may 15,000. Okay. Ganyan. Ako, minimum lang ako pag nagsingil, pare. Kaya wala akong pera talaga sa totoo. Hindi talaga ako, pare. Wala akong pera talaga. Mamatay. Wala talaga akong pera. Mamatay si Juan Tamban. Sakto lang, pre. Sakto lang. So ngayon, yung isang kaso ko, ito, libre. Kung siya, Eagle, major ng PNP. Okay. Ang kasuhan ng rape. Hindi ko na sabihin ng pangalan. Oo, sige. So, Eagle. Punta ako hinulik agad siya ng NBI. Pumunta ako sa NBI. Bro, tulungan mo ito. Okay. Hindi nakakulong. Nobel recommended kulong sa Pasay. Okay. Pinawakan ko ang kaso. And then, nag-file ako ng demurrer to evidence. Binanat ko na lahat doon sa case ng rape. Denied ng judge. Denied ang demurrer to evidence ko because it is with the leave, yung permission of the judge nung file ako. Okay. Kaya pag na-deny yan, pwede ka pang mag-present ng ebidensya mo. Dineny ng judge. Pero nung gumawa siya ng desisyon, dineny niya, demurrer ko sa ebidensya. Pero nung gumawa siya ng desisyon, kinopyan niya ang aking motion to dismiss. Aroy. Sabi ko nga, pero yan. Apparently, kaibigan din naman na pero nagkaroon siya ng nagkaroon ng kwan sa kanyang sala.
anomaly, yung ilang million yan. Anyway, ibang usapan na yun. Pero yun, dininay niyang, it is always good. Lalo na sa criminal o kahit civil case. Civil case, magdi-dismiss nga ako nito. Sa civil case o sa criminal case, pag may grant ang judge, okay? Pwede ka pa ulit na mag-present ng ebidensya mo. Okay. So, dininay ng judge, and so, nag-present ng ebidensya. Pero yung dininay niyang motion to dismiss ko, yun din ang ginamit niya. Wow, galing. Which means, pare, na kailangan tulungan mo rin ang judge na hindi lang sa kundi yung mga citation para hindi naman mahirap sa kanila, although alam naman natin ng judge prepared naman yan sila. Pero just in case baka makasabay ka sa kanyang trend of thought, may dagdag yung pinagsasabi mo sa motion to dismiss. So that is the one, motion to dismiss, no? So yung memorandum, kuminsan pag sa administrative, tawag nila position paper. Submit your position paper, pareho lang yan, pare. Okay. So ngayon, after that, trial, judgment na. Ito na tayo pumasok si judge. Ang judgment ng judge, guilty or not guilty in criminal case, di ba? In the presence of accused and his counsel. Siyempre, ang magbabasa niyan, clerk of court. Ayun. So, kung mga serious offense, kailangan andun ang akusado. Okay. Shall be read by the clerk of court in the presence of the accused and his counsel. Pag serious. Pag di serious, pare, light offenses, kahit wala nang accused doon, pwede basahin. So, pag halimbawa, na-acquit ang akusado. Okay. No, si Juan Tamban, na-acquit. Kung ano man ang kasalanan niya, robbery, estafa, rape, murder, homicide. Okay. Automatic. Walang appeal. Free na siya, free. Okay. Walang appeal yan pag criminal case. So, if it is favorable to the accused, yan ang double jeopardy pag bumanat ka pa ulit. If you are already acquitted, hindi mo na kung pwedeng kasuhan pa ulit. Para madidisgrasya ka. Because that is where the constitutional provision on double jeopardy comes in. Ayun na, doon na papasok. Double jeopardy, okay? Okay. So, yan ang kuhan. Now, if the decision is not acquittal, halimbawa, ang sabi ng judge ay guilty. So you still have 15 days from receipt of judgment to file an appeal. So ibig sabihin, pag na-guilty ka, ang akusado pwedeng mag-appeal. Pag na-acquit ang akusado, hindi na pwedeng mag-appeal ang kalaban. Okay. Okay. So yan. So magpa-file siya, is either motion for reconsideration or motion for new trial, mga ganyan. Okay. So yun pala, no? So ngayon, or appeal, direkta, kung gusto mo. Pero mas maganda talaga, motion for reconsideration muna. Ayun, okay. So, ngayon, okay, sabi ng judge, guilty ka, Juan Tamban. You have sentenced to an imprisonment of 3 years to 6 years. Mas swerte si Juan Tamban. Okay, bakit? Walang kulong. Kasi 6 years lang eh. Kung dinagtagan ng judge yun ng 6 years and 1 day, patay si Juan Tamban. Agad? Kasi makapag-apply siya ng probation. Okay. O yan, marinig na natin probation. O kaya, yan ang probation. Ang ibig sabihin, hindi ka makukulong. Kasi ngayon, ginagawa yan sa mga drug cases. Kung halimbawa, naakusahan si Juan Tamban, akusahan siya ng drug
pushing. Nagtitinda ng drugs. Aba, life imprisonment yan. Oo. Pero since maliit lang naman ang kwan at saka maliit lang naman ang drugs na dala, Oo. personal consumption, user lang siya. Okay. So magpi-plead ka ng guilty as user. As user. Mag-uusap na naman ng fiscal, ang judge, at saka yung public attorney's office o yung defender, defense counsel. So pwede bang user na lang? Okay. Di user. Pwede labas na naman si Juan Tamban. O benta na naman siya ng Shabu. So Baybas na naman. Ay, hindi na siya pwede sa susunod. Ayun. Kasi habitual na siya, may record na siya. Ginagawa lang niya. Mga walang record. Mga ilang beses ba, sir, dapat makonsider na habitual? Twice is enough? Pangalawa, hindi na maganda. May record na siya. They will not qualify already. Ayun. Pwede pa rin siyang user, pero hindi na pwedeng 6 years lang yan. May 1 day na yan. Ayun. So, mga tipong ganun. Okay. Pero ako pare, ang discretion palagi na sa judge. Hindi sa abogado. Okay. Hindi sa libro. The judge has the discretion. Okay. When it comes to penalties. Kasi meron tayong tinatawag na mitigating. Okay. Aggravating. Aggravating and exempting. Okay. Okay. May mga exempting yan eh. Halimbawa, nakapatay ang buwang. Nakukulong ba siya? Hindi, exempted siya. Ayun. Justifying. Mitigating, aggravating, exempting, justifying. Justifying. Halimbawa, pinatay ni Jose Torrete si Juan Tamban. Pero si Juan Tamban ang nag-atake kay Juan Torrete. Okay. So, self-defense. Okay. So, justifying. Okay. So, justify siya, depende ang sarili niya. Okay. Walang kulong. Ayun. So, depende sa appreciation ng korte. Okay. Yung kay Juan, yung hinawakan nating kaso sa Juan, sa Dugong Aklanon, si Jobel Baet, sa Tagalibakaw. Juan yan, mga Dugong Aklanon na grupo. Ang kaso sa kanya is for lifetime imprisonment. Murder. Kita kasi sa Juan nasa TV yun na binaril niya yung Juan, yung insik sa Binondo. Naging viral yun. Ngayon, kitang-kita talaga binaril niya. So ang aming depensa doon sa Dugong Aklanon na grupo. Ang depensa namin self-defense. Okay. Parang hindi naman kasi siyang may baril sa taas. Yun yun, But anyway, technical, nakita ng judge na bago manabo yan, bago nangyari yan, sinintok niya si Jubel. Talagang inalipusta. Okay. Kasi Chinese ito eh. Chinese na medyo mayaman. Si Jubel, the boy from the barrio to, Manika. Libakaw, barrio Manika. Siyempre, naghanap buhay lang, pumunta ka lang sa Maynila para may hanap buhay kasi. Siyempre, ang buhay naman dyan sa Manika is farming, kung ano-ano pa. Mahirap ang pera sa probinsya, sa barrio, kahit saan. So, punta dito ang ating kababayan, nakipagsapalaran. Yun ang inabot niya. So, siguro, naawa naman from that time, pinapakita namin sa judge na ganito siya, mahirap na tao, na nagtrabaho, na inalipusta ng mayaman, na gano'n-gano'n. Kaya naawa ang judge. 6 years and 1 day. Okay. Puta, naging homicide ang murder. 6 years and 1 day. Okay. And then, up to 17 years. Pero 6 years and 1 day, yun ang reckoning eh. Sa justifying yun, sir, nag-sample, nag-file kami ng appeal. Appeal sa Court of Appeals. Sabi ni Jubel, baka tumagal pa yan, palabas na siya. Siya mismo nag-withdraw. Withdraw na niya kaso niya. Sabi niya, magkukuha na lang siya, mag-apply ng parole. Kasi, nasa kuwan pa lang eh. Nasa Court of Appeals pa lang eh. Ilang taon na eh. 1986 pa ang kaso. 2018.
So 2018, 24, 6 years na. Sa July, 6 years na, 2024. August na kita. Depende na siya magkakuan. Ewan ko sino nag-advise sa kanya doon sa kulungan. So, ayun. Nagkuhan siya. Nakapag... siguro, hindi ko na alam basta't nilalakad ang kanyang parol. Okay. So, yan. So, actually, nasa judge talaga. Okay. So, depende kaya sinasabi ko mitigating. Yung mitigating, yung medyo incomplete ang self-defense. Pero, tingin ko, mitigating schedule. Kaya ganun. Tapos, parang, basta incomplete self-defense na. We were able to prove na self-defense siya, pero incomplete. Total, paano ka maging self-defense? Hawak mo baril. Kaya nga. Hindi po self-defense. Ay kung yung hawak mo ay batuta, ay complete self-defense. Justifying. Ito, baril hindi pwede. Dami ebidensya Kitang-kita sa kwan pare, sa TV, viral. So anyway, yan ang kwan. Yan ang ating judgment, no? So, always remember na ang judge has the almost malaki talaga ang kwan ng judge. Meron talaga silang discretion when it comes to penalties and jail, no? Jail. Kasi hindi sa amin ang mga abogado yan. The judge controls when it comes to imposition of penalty. It's always the judge. So, basta sila talaga ang kwan. So anyway, pagkatapos ng judgment, appeal. Okay, ito na ngayon, nag-appeal na nga. Appeal na. Okay. Kung ang appeal mo, kung doon ka sa Metropolitan Trial Court, sa Municipal Trial Court, appeal ka sa Regional Trial Court. Ayun. Kaligo. Minsan may Municipal Trial Court tayo sa Malay, o saan man, ang yung appeal ay sa Regional Trial Court. Now, kung yung decision naman na nagbigay ng decision ay Regional Trial Court, punta ka sa Court of Appeals. Pag hindi pa rin naperde ka pa rin sa Court of Appeals, huwag kang magpakamatay. Pwede ka pang pumunta sa Supreme Court. It doesn't end there pala, no? Oo, palaging may pag-asa. May Supreme Court pa rin. Ayun. Kaya nga tinawag na Supreme Court, no? Supreme. Yan. Okay. Pero pare, pag tinawag ka na Supreme Court Beauty, magalit ka. Bakit? Wala kang appeal pag sa Supreme Court, appeal na Kaya nga. Pag tinawag kang Supreme Court Beauty ka, wala nang appeal. Ay ibig sabihin wala kang appeal. Malabo na. Attorney sir, anyways, no? Alas 9:01 aton karon nga oras, I understand abo gid nga mga napulutan nga mga information sa aton nga mga tagpamati, no? Looking forward sa masunod pa kara nga mga kahigayunan nga mga Lunes sa very informative somehow educational nga mga information sa lingid kimo, no? Kaling we're running out of time na. Imo anay lang siguro attorney nga message. Yes sir. Yes sir. Pagkatapos ng appeal, talo ka pa rin execution na. Ayun. Execution of sentence. Yun. Yan ang final judgment shall be enforced by the court. Okay. Ganun pa rin. Pero hanggat maaari nga ni reminder nato na hanggat maaari, no? Huwag magkaso. Yan. Siyempre hindi magandang may kaso. Nakita nyo na yung istorya di number ng kaso-kaso. Yan. Mahirap yan. I will discourage ating kababayan na huwag kayong magkaso kasi time, effort, energy, money, sama ng loob, andyan lahat. Lahat. Palampasin nyo na lang, pumunta kayo sa simbahan, ipagdasal nyo na lang ang kalaban nyo. Sindihan ang kandila. Patawarin nyo, kagaya ni Iso Cristo. At huwag kayong maniwala kay Marisol at Marites. Yun, okay. Yan kasi si Marisol at Marites, yan ang pinakawalang kwentang tao sa ating sa Aklan. Yung Marisol at Marites pa yan. Gahuwat at ayuda. Ay, ayuda sila. Sige. Attorney, salamat din niya po. Nakakatulong naman sa kanila. Okay, yan, of course. So, binibiro lang natin. Pero you deserve naman You deserve the ayuda, you deserve the tupad. Sige, pero magsumikap kayo. Of course. Hindi palagi may ayuda yan. Kasi gumagawa ng parang. Halimbawa, I'll say about this.
Bawa, ang ating congressman, I know about this, Congressman Haresco. He's doing everything para mabigyan tayo ng mga ayuda. Tsaka yung mga tupad na yan, ginagawa niya yan dito sa kanyang trabaho. Okay. So I know it dahil kasi nakakausap ko minsan lang talaga. Pero nakita ko ang pagsisikap niya na matulungan ng mahihirap sa aklan. Yun lang pare. Okay. Attorney, salamat nga po. Sige, salamat kita. Mga kasimanwa si Attorney Axel Gonzalez sa aton karong nga segment nga crime and justice. Till next week, no? Salamat sa uman ag a blessed day ahead kay Attorney Axel Gonzalez mga kasimanwa. Okay. Cuatro minutos makaligad sa oras alas 9. Salamat gid nga po ha, very informative aton karon nga talakayan. Sunod pa karon mga Lunes, we do believe abo pagid nya mas mga manami pa. Kaya mga masayuran naton yung mga impormasyon. Unfortunately, di ka na lagi daan na kita hasta mga kasimanwa sa Lunes man edisyon at aton karon nga balatuntunan. Prangkahan. Sa tanan naton yung mga pangga, mga darling, mga sweetheart nga nag-take part sa aton nga palatuntunan pisa pa kaina sa Lunes man edisyon buena ronda sa makaon sa prangkahan. Thank you so much gid as always no sa mga nagdesisyon nga kita ro iban, kita ro pilion. Kita ro pamatian sa day karang Lunes nga agahon sa gamat gid nga abo kinyo tanan. Sa mga pangga naton, mga darling, mga sweetheart, nga as always nagapamati, nagapati, ag nagaapin sa 107.7 Energy FM Kalibo. Ay, hindi kita magkalipat ha. Magpasalamat sa talamang grasya nga nabato naton pagabatunon palin sa mahal nga Dios kabentar mga blessings nga magariman katon. Walang taong nabubuhay para sa sarili lamang agabay. Literally nga maging blessing man kita sa iba. Partner naton technical Chief Noriel Pastrana sa pag-supervise sa gapon at amon yung officer in charge Kasimanwang Jopel Perucho Magpusaw. Overall supervision at amon nga CEO o Chief Executive Officer and at the same time RKBP Aklan Chairman Kasimanwang Apple Saras P3. Para sa patas agmay tagipuso yung pagpanerbisyo publiko. Ako si Kasimanwang Malbert Teledet number 107.7 Energy FM Kalibo Kasimanwa ko. Palangga ko. Crime and justice.